Naiuwi na sa kanilang tahanan sa Ramos, Tarlac ang labi ni Mark Andre Marcos. Katarungan ang hiling ng kanyang pamilya. Nakikiusap din ang pamilya Marcos sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa sinalihang fraternity ni Andre na lumantad na para mabigyang linaw ang kanyang pagkamatay. Live mula sa Ramos sa Tarlac, may report si John Consulta. John? Jessica, balot ngayon ng matinding pagdalamhati ang tahanan ng pamilya Marcos dito sa Ramos, Tarlac matapos mamatay sa hazing ang 20 anyos na si Mark Andre Marcos, isang first-year law student ng San Beda College. Hinahanap ka talaga namin, anak. We did everything we can do to find you. May mga tao talaga na hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magkita bago ka man lang pumanaw. Di na iwasang maglabas ng sama ng loob ng mga kaanak ng freshman law student ng San Beda na si Mark Andre Marcos. Ayon sa kanyang mga kaanak, agad nilang sinigap na hanapin si Andre, pero ang kanilang mga nakausap sa fraternity na sinasalihan sana ni Andre, pilit na tinago ang ilang impormasyon kaugnay sa kanyang sitwasyon at pinagdalhang ospital. Ayaw ibigay sa amin. Wala, hindi daw nila muna pwedeng sabihin until such time na ma-explain nila sa amin yung condition. So, pilit ko ng pilit, nag-option ng cellphone. Nagkaroon lang daw ng liwanag na humarap daw sa kanila ang nagpakilalang dalawang kapwa neophyte ni Andre. Tapos na daw yung initiation, kumakain na daw sila nung gabi ng Sunday, and all of a sudden, natumba si Andre. Pero huli na ang lahat ng matuntun nila sa Lasal, Dasmariñas, ang binata na dinikarang pumanaw alas 3:15 Lunes ng hapon dahil sa renal failure. Nagba-bodybuilding siya. Malaki ang dibdib, malaki ang braso. Yung mga dalawang kasama niyang na-initiate ay dito lang sa paa na paddle, sa hita, saka sa likod ng hita. How come yung anak ko on so many parts of his body may sign of hematoma? Ito ang kwarto ni Andre Marcos dito sa Ramos, Tarlac, kung saan daw nabuo ang kanyang mga pangarap para maging abogado balang araw. At isa sa mga gamit na kapansin-pansin dito sa loob ng kanyang kwarto ay itong kanyang laptop kung saan makikita nakapost ngayon sa kanyang Facebook account ang iba't ibang mga mensahe. Sa katunayan, ang ilang mga Facebook account ng kanyang mga kaklase ay pinalitan na ng mga mensahe ng pakikiramay. At ang lahat ng ito, iisa lang ang kanilang nais na iparating: katarungan para sa kanilang mahal na si Andre. Ang lolo ni Andre na dating judge sa Ramos, Tarlac na si Judge Martonino R. Marcos may mensahe sa mga taong maaaring may alam sa nangyari sa kanyang apo. Sa mga tao na nakakaalam kung ano nangyari sa apo ko, nag-a-appeal ako sa kanila. Lumantad sila at mabigyan ng hustisya pagkamatay ng apo ko. Tila naging kulay ube raw ang mga pasa ni Andre sa kanyang mga braso at binti sa mga nakalipas na report ng hazing. Doon binubugbog ang mga neophyte dahil maaari itong takpan ng damit. Pero sabi ng mga doktor, hindi lang suntok sa mga bahaging yun ang sanhi ng pagkamatay ng mga sumasailalim sa hazing. Sa hazing kasi may mga ibang activities hindi lang naman paddle. Marami dyan yung sinusuntok-suntok. Suntok sa braso, minsan hindi lang naman sa braso tumatama yan. Like yung activity na tinatawag na Indian Run, free for all yun, kahit saan tinatamaan yun. Ang Indian Run na tinutukoy ni Dr. Campo ay isang hazing activity kung saan bubuo ng dalawang hilera ang mga miyembro ng frat at tatakbo sa gitna nila ang neophyte. Habang tumatakbo ang neophyte, kanya-kanyang bugbog, suntok at tadyak ang mga ito. Ang karahasang ito, posibleng maapektuhan ang vital organs ng tao gaya ng spleen, liver, puso at spine. Posible magdulot naman ng fracture kung ang matalas na bahagi ng paddle ang tatama sa neophyte. Internal bleeding din ang posibleng maging epekto kung tumama sa balakang ang paddle at kung sumobra ito, apektado ang mga kidney na maaaring magdulot ng renal failure. Pag masyadong nabugbog kasi is yung mga pasana yun, yung mga byproducts nun, yung ng injuries, yung
yung mismo mga pasapasa, siya, toxic siya sa kidneys nagiging problema na overload yung kidney. So, possibly, kahit nakasurvive yung sa hazing, minsan, nagkakaroon sila ng complications like nagkakaroon sila ng parang renal failure. Pasado alas 7, Jessica, nang magsagawa naman ng isang misa dito sa tahanan ng mga Marcos para ipanalangin ng mga kaanak na nagdadalamhati sa mga oras na to. At diniluhan ito, Jessica, ng ilan sa kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan na nagpapahatid ng kanilang suporta sa pamilya. At isa lamang, Jessica, ang nangingibabaw na panalangin dito, hustisya para kay Marcos sa lalo madaling panahon. Jessica. Okay, John, walang binabanggit na pangalan ng fraternity na di umano nag-recruit dito kay Andre. Talaga bang hindi pa pwedeng banggitin kung anong fraternity ito dahil wala pang ebidensya, kumbaga? Sa ngayon, Jessica, ay pinapabaya muna ngayon ng pamilya Marcos itong investigasyon na nangyari nga sa kanilang mahal na si Andre sa mga otoridad. Sa ngayon ay patuloy daw makikipag-coordinate ng Philippine National Police at isa nga sa mga hinihiling ng pamilya Marcos ay wag na munang ibulgar o ilantad sa publiko yung ilan sa mga detalye para nga hindi maunsyami yung gumugulong na investigasyon. Pero sa ngayon daw, ang pinakamahalaga sa lahat sa pamilya Marcos ngayon ay madala na nga dito sa Tarlac ang labi ni Andre at masimulan na yung kanilang pagluluksa para sa kanilang pumanaw na mahal sa buhay. Jessica. Okay, pero they have sufficient leads na pwedeng i-follow up ng police? Sa ngayon, Jessica, sa ating pakikipag-usap sa pamilya ay meron namang pinapaabot na mga update nga itong tauhan ng Philippine National Police at nangako naman si PNP Chief Nicanor Bartolome na hindi raw sila titigil hanggat hindi nasusolve itong problema at itong nangyaring hazing case na naman dito sa area ng San Beda. Jessica. Okay, may pinaalam man lang ba ni Andre to anyone in his family kung ano yung fraternity na nagre-recruit sa kanya, na meron silang activity or typically, kasi alam ko yung mga activity ng mga frat, lalo na pagka-recruitment stage pa lang, medyo sinisikreto nila yan Tama ka doon, Jessica. Sa lahat daw ng pagkakataon talagang walang nabanggit itong kanilang pamangkin at meron siyang sinasalihan na fraternity. In fact, tuloy-tuloy daw yung pangaral at paalala ng kanilang mga tiyuhin na mga abogado at ito nga, isa sa kanilang mga kaanak ay dati pang huwes dito sa Tarlac na wag siyang sasali sa mga fraternity. Pero sa ating panayam sa mga pamilya nga dito ni Andre, ay hindi naman daw na sinisisi si Andre dahil malamang daw ay siya ay nakumbinsi lamang ng fraternity na sumali sa kanila. At ang nakakalungkot nga lang daw ay yung delay na pagbibigay ng impormasyon kung saan nakalagak at nako-confine itong si Andre. At kung naibigay man lang sana sa kanilang impormasyon na yan, Jessica, ay maaari daw nilang naabutan pa sana ng buhay itong si Andre sa ospital. Jessica. Okay, maraming salamat, John Consulta.